Hi! Ako nga pala si Manjiro. Kung bago ka pa lang sa channel na to, paki-like and subscribe lang. Ito yung sumunod na kwento nang matapos ang Season 3 sa TV ng Hajime no Ippo. Kaya tunghayan natin ang isang magandang episode ng Hajime no Ippo 1442 na ang title ay ang Nagpapakalat ng masamang komento sa internet. Kaysa pag-aksaya mo ng panahon ang world title match ng iba, isa ka lang namang boksingero na walang pangalan at talunan. Bakit hindi ka na lang mag-focus sa training mong tanga ka? Sabi nung nag-comment kay Itagaki. Walang pangalan, talunan, yata Ramuki, hindi kita mapapatawad, sabi ni Tagaki. Hindi mo mapapatawad, pero ano magagawa mo, sabi ng isang alagad ni Aoki. Hahanapin ko siya, sagot ni Tagaki. Imposible yun, wala tayong ibang clue, sagot ng isang alagad ni Aoki. Sisipain ko mukha niya pag nahanap ko siya. Sigurado ako mas malakas ako sa kanya, sigaw ni Itagaki. Sabihin natin na mahanap mo siya. Sigurado ka bang mas malakas ka sa kanya? Pero parang ang pangit naman na nagsasabi ka ng ganyan, hindi mo naman kilala yung tao. Kung mas malakas ka ba talaga sa kanya o hindi, sabi ni Kimura. Siguradong mas malakas ako sa kanya. Isa akong Class A boxer at Japanese ranker ako, sabi ni Tagaki. Oo nga, pero ang mundo ng boxing ay masyadong malaki. Marami pang taong mas magaling at mas malakas sa'yo, sagot ni Kimura. Anong paay ko? Hindi ako matatalo ng isang taong puro bunganga lang gaya nito, sabi ni Tagaki. Puro bunganga lang, sagot ni Kimura. Huminahon nga kayo, wag nga kayo magtalo, sabi ni Ippo. Bakit ka ba nakikipagtalo kay Itagaki, sabi ni Aoki kay Kimura. Tama siya, hindi mo naman kailangan maipagtalo dahil ang kalaban ko lang naman ay itong si Yata Ramuki. Hindi ko makakalimutan yung pangalan mo, sabi ni Itagaki. Hindi ako nag-aalala dahil hindi pa naman ako natatalo sa mga nakaraang laban ko, sabi ni Itagaki. Ano ka ba? Huwag ka na mag-reply, sabi ni Aoki. Salamat sa concern mo, pero nung nakaraang laban ko, hindi pa ako natatalo, yan ang reply ni Itagaki. KO ba ang panalo mo? Sagot ni Yata Ramuki. Ang bilis niya mag-reply. Wala ba siyang ibang ginagawa sa buhay niya? Sabi ni Tagaki. Ano ka ba? Huwag mo nang pansinin, sabi ni Ippo. Hindi puro KO panalo ko, pero sabi ni Tagaki. Kung ganon, karapat dapat ka bang pag-usapan ang world ranker? Reply sa kanya. Maaaring totoo ang sinasabi niya, pero sabi ni Tagaki na nanggigigil na. Maaaring totoo yung sinasabi mo, pero reply ni Tagaki. Salamat sa pag-amin, panalo ko, reply sa kanya. Sinasagot niya ang lahat ng reply sa kanya ni Tagaki. Ang bilis niyang sumagot sa isip ni Ippo. Para nasa harapan lang niya yung kausap niya sa isip ni Aoki. Tumigil ka na, inaasar ka lang yan, sabi ni Ippo. Habang sumasagot ka, mas lalo ka lang maaasar, sabi ni Ippo. Sige, isang reply na lang, sabi ni Itagaki. Hindi naman ako maaabot ng suntok mo dito, reply ni Itagaki. Talaga ba? Kitang-kita ko rito na nasasaktan ka sa mga sasabi ko, reply sa kanya. At makikita natin na asar na talaga si Tagaki. Tumigil ka na, masyado ka na naapektuhan dyan kay Kimura, sabi ni Ippo. Hindi Kimura, yata Ramuki, sabi ni Tagaki. Ay ganun ba? Binabasa ako sa siya ng pabaliktad, sabi ni Ippo. Pabaliktad at binasa naman nila ng pabaliktad. At sinubukan na nga nung dalawang i-decode yung pangalan ng Yata Ramuki. At patuloy pa rin nag-uusap yung dalawa para ma-decode yung pangalan ng kachat ni Itagaki. Ang galing naman ng mga to, para sila mga professional, sa isip ni Aoki. Nalaman na namin kung sino siya, sabi ng dalawang alagad ni Aoki. Dahil sa clue na nahanap namin sa pangalan na gamit niya. Nalaman na namin kung sino siya. Siya si Kimura Tatsuya, sigaw ng dalawa. Nagulat naman silang tatlo habang si Kimura naman ay parang tatakas na. Ikaw pala yung sira ulo yun, sigaw ni Itagaki. Pasensya na, naiingit lang ako sa iyo kasi ang dami mong followers, sigaw naman ni Kimura habang tumatakbo. Ginagawa ko lang yun kasi kailangan ko ng atensyon nila, sabi ni Kimura. Walang kapatawaran ang ginawa mo, sigaw ni Itagaki. At sa isang bahay naman, nag-decide akong gumawa ng Twitter account. Isa akong hari, kaya hindi ko na kailangan pa ng atensyon ng iba. Pero mas maganda siguro kung alam nila ang araw-araw kong ginagawa. At makikita natin kasama ni Takamura si Hisato Kojima at yung tatay ni Itagaki. Hindi ako papayag na basta-basta matatapos yung away nila, kaya magko-comment din ako sa pinost ni Itagaki, sabi ni Takamura. Kaya ba meron tayong hotpot dito? Karamihan kasi, gustong-gusto nila yung mga post na tungkol sa pagkain, sabi ni Kojima. Tama na yan, simulan na natin kumain, sabi ng tatay ni Tagaki. Gustong-gusto ko talaga na mushroom hotpot. Pero kung iisipin mo, nag-hotpot tayo pero summer. Para tuloy tayo nasa sauna. Maghubad na rin kaya kayo. Ayokong himatayin kayo dito dahil sa sobrang init, sabi ni Takamura. Kung gusto mo talaga ako maghubad, edi maghuhubad na ako, sabi ni Kojima. Halos mamatay naman sa kakatawa si Takamura dahil sa sobrang payat niya at sobrang liit ng pototoy niya. Halos hindi na makita sa sobrang liit. Kumain ka ng marami nang tumaba ka naman kahit paano, sabi ni Takamura. Halos wala na kasi akong kinakain itong mga nakarang araw. Kahit uminom man lang ng tubig, sabi ni Kojima.
Kung ganun, maghuhubad na rin ako. Itong necktie na to ay napakahalaga, binigay pa sa akin to ng pamilya ko. Kaso, masyado na tong luma at hinilan niya to. Paghilan niya, bigla itong nasira at natanggal yung wig niya. Nabigla naman si Takamura kaya nabugad niya yung kinakain niya. Kayo talaga, lagi niyo na lang akong pinapatawa, sabi ni Takamura. Hindi naman, seryoso kami, sabi ni Kojima. Ha? Paano mo nasabi? Sabi ng tatay ni Itagaki. Tara simulan natin mag-inuman, sigawan nila. Kakaiba to sabi ni Kojima. Yan yung bagong secret edition ng beer ni Master. Hindi ako umiinom kaya hindi ko alam kung masarap ba talaga o hindi. Sabi ni Takamura. New edition, bigla niya itong inamoy at dinilaan. Sinimulan niya ulit dilaan ito at naghihintay naman si Takamura at yung tatay ni Itagaki nang sasabihin ni Kojima. Masasabi kong masarap talaga ito. Isang patak lang, nasarapan na agad siya, sabi ni Takamura na tumatawa. At bigla itong tapon sa may brief niya at nakita natin na dumudungaw ang alaga niya. Nararamdaman ko yung alak sa kaila-ilaliman ng bayag ko, sabi ng tatay ni Itagaki. Halos mamatay naman si Takamura at Kojima sa kakatawa dahil sa sinabi ng tatay ni Itagaki. Yun lamang po, sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Paki-like and subscribe lang kung nagustuhan nyo ang video na ito. Malaking tulong na rin to para sa akin para ganahan pa ako mag-upload pa. Maraming salamat po.